Nakadepende ang pamumuhay ng isang pamilya sa kanilang haligi ng tahanan. Ang bawat miyembro ay umaasa na sa konting kita ng ama ay matutugunan ang pangangailangan ng pamilya. Isang kabuhayan ng mga ama dito sa Pagsanhan ay ang pagbangka na kung saan kumukuha sila ng sapat na kita mula sa mga turistang nagsisipuntahan sa kanilang lugar. Hindi natin maaalis ang patuloy na problemang sumasagabal sa paghahanap buhay ng bawat bangkero dito sa Pagsanhan. Ano nga ba ang epekto ng mga problemang ito sa kanilang kinamulatang kabuhayan? Tara't ating tunghayan ang payak na pamumuhay ng magigiting nating bangkero dito sa Nagaslas. Isa't kalahating oras mula sa Los Baños ay aming pinuntahan ang bayan ng Pagsanhan upang masilayan ang pamumuhay ng mga bangkero. Ang Pagsanhan nakilala sa tawag na Tourist Capital of Laguna, kung saan pinupuntahan ang kilalang Magdapio Falls at dinadagsa rin tuwing Bangkero Festival. Ginaganap tuwing Marso ang pupupugay na ito para sa mga magigiting na bangkero at pag-aalay para sa kanilang patron na si Guadalupe. Ang karamihan sa mga bangkero ng Pagsanhan ay nakatira sa Barangay Magdapio, kung saan katabi nito ang ilog papunta sa kanilang talon. Narito po tayo ngayon sa Hanging Bridge na kung saan ito lamang natatanging daan at nagdudugtong sa bayan ng Pagsanhan at Sitio Magdapio. Tara po! Ang bilang dito ng bangkero dito sa Barangay Magdapio, humigit kumulang na 400. Lisensyadong bangkero itong mahigit 400 na to. Kasi taon-taon, tumutubos kami ng lisensya. Bali, ang kita ng bangkero per trip, depende sa karga ng turista. Pag 2 person, kumikita ang bangkero ng almost tanggal na ang deduction, neto 1,030 sa 2 passenger. Sa 3 passenger naman, netong kita 1,720. Dahil sa kakaunting kita ng mga bangkero dito sa Pagsanhan, naisipan nilang humanap ng ibang mapapagkakitaan na kung saan ay pang-alternatibong solusyon sa kanilang mga pangangailangan. Solusyon na maaaring makatulong sa kanila upang hindi lamang pagbabangka ang sentro ng kanilang pamumuhay dito sa Magdapio. Ang alternatibong trabaho ng bangkero, halimbawa, walang biyahe ang mga bangkero, nagsasaka, nangingisda. Sunod naman yung ibang mga bangkero, may mga trabaho ding iba, katulad ko nga, bangkero ako, pero security guard din ako. Sunod, nagsasaka din. Yung minsan pagka yung malayo aming mga number, kasi may number kami sa pagbabangka. Pag malayo, naghanap kami trabaho ng iba. Minsan nag-labor kami, ganyan. Tapos iba, pagka may panahon, nagtatanim-tanim ng mga halaman. Kasi nga mama, yung pagka magpo-focus ka lang sa pagbabangka, hindi ka na makakabuhay ng pamilya. Hindi tulad nung araw, nung dati kasi, maraming turista. Kahit pa sabihin natin maraming bangkero, mas maraming turista kaysa sa bangkero. Dahil nung dati, wala pang kasi nung nade-develop na mga tourist spot dito sa atin sa Pilipinas. Sa ngayon, napakaraming kompetensya. Iisa ang konsepto ng kanilang mga nabanggit na alternatibong pinagkakakitaan tuwing walang pasahero. Mga trabaho na kung saan pisikal na pangangatuan rin ang puhunan. Sinuri at inobserbahan din ng aming grupo ang estilo ng pamumuhay ng mga pamilya ng bangkero dito sa Sitio Magdapio. Sinubukan rin namin mamangka ng 2 beses upang mas malaman kung ano nga bang ginagawa ng mga bangkero sa Magdapio. Nandito na po kami ngayon
tatawid na po kami. Ayan, ito na po. Sa unang pagbangka ay nakituwid lamang kami sa mga bangkero upang madaling makapunta sa kabilang sityo. Sa halagang 20 pesos ay makakatuwid na kami papuntang bayan. Kasi tayong live. Dito naman sa Boatman Station ay pinilit namin kumbinsihin si Kuya Arthur para dalhin kami sa kung tawagin nila ay Lagaslas. Pagkakataon na rin naming masilayan ang magandang tanawin ng ilog dito sa bayan ng Pagsanhan. May dinosaur sa ilalim. Yung dinosaur na umaano. Andito na kami ngayon sa Lagaslas, kung saan tatawid na kami. Sobrang nakakapagod yung biyahe. Ito na po, papunta na po kami sa bayan. Para mas maintindihan natin ang kalagayan ng mga bangkero, may napag-alaman kaming isang bangkero na kung saan ay may alternatibong trabaho bukod sa pamamangka. Narito po tayo ngayon sa Sitio Magdapio na kung saan ang karamihan sa kanila ay nakadepende sa pagtatrabaho sa pagbabangka at matutunghayan natin kung ano ang posibleng alternatibo kung sila ay hindi namamangka. Tara po at tunghayan natin ang istorya ni Mang Edwin. Aming binisita ang tahanan ni Kuya Edwin dito sa Magdapio, ngunit sinabi ng kanyang asawa na naroon siya sa bukid sa itaas ng bundok. Sa kagustuhang makapanayam si Mang Edwin ay sinubukan naming umakyat papuntang bukid upang malaman rin ang karanasan tuwing siya ay nagtatrabaho doon. Bago ang araw na yon ay umulan ng husto, kaya naman sobrang putik ang nakasalubong namin pag-akyat ng bundok. Uy, totoo? Hindi namin inasahan na ilang kilometro pala ang aming lalakarin dahil nabanggit nilang 30 minuto lamang raw ito para sa kanila. Sa likod ng bahay namin. Nagkireklamo palagi yung ano. Anong oras po kayong maalis sa bahay nyo? Maalis kami 5 a.m. Nakablock kami ba siya? Babalik kami sa bahay 5 p.m. Eh bakit po ganun katagal? Gawa nung mga alaga naming hayop. May alaga kasi kami 10 baka. Pero yung 8 lang dun yung sa amin. Kaya bago ka matapos doon, aabutin ka ng hapon. Nagdadala na lang kami ng pagkain. Minsan doon na kami tutulog para minsan 3 araw kami sa bundok. Kasama ang anak niyang si Kuya Ace, tinulungan niya kaming suyurin ang bundok ng Magdapio. Halos mahigit isang oras at saka kalahati namin binaybay itong bukid nila Tatay Edwin. Pero para sa kanila, dahil expert na sila maglakad, 20 minutes lang to 30 minutes nila binabaybay. Tara. Hindi. Pwede naman itaas mo sa dulo na. Kamusta naman po yung pagbabangka sa ngayon po? May pagbabago po ba? Malaking pagbabago kasi noon panahon namin 1980-han, marami talagang turista, nakakatatlong biyahe, dalawa kami sa kawalaan namin isang beses na biyahe sa isang araw. Pero mostly, lalo yung buwan ng Chinese New Year at saka yung maraming nadating ng mga puti, nakakadalawa, 3 beses kami biyahe. Unang-una ang nakita na ako sa akin sa obserbasyon ko nung panahon ni President Marcos talaga. Maraming turista noon. So nung nagkaroon na tayo ng kudita, diba napapalit na si President Cory, utay-utay medyo nagkaroon na ng kaunting pagbabago doon eh. Tsaka isa pa siguro, dumami na rin yung mga tourist spot natin. Unang-una, yung iminulot sa amin ng tatay namin, yung pagpaparmer nga, yung magtanim, maghayupan, yung mga ganun ba. Para malaking tulong talaga sa pamilya yung gano'n eh. Gawa ng pag nakapagtanim ka, pag-ano mo, di alternatibong kita mo na naman yun. Another kita. Tapos pag may baka ka, o mga manok na pwede mo ibenta, kambing, another kita na naman yun. Kasi sa totoo lang, kung pagbabangkasa ngayon ng aming gagawin na maging hanap buhay para doon sa pagpapalaki ng mga bata sa araw, hindi kakayan. Sa totoo lang, napag-aral ko din yung mga anak ko dahil din doon sa mga hayop na inalagaan namin. Unang-una, ang baka. Kambing, malaking halaga eh. Magbenta ka ngayon ng isang baka, pagka meron ka isang tao nun, kawalaan mo ng 15,000 peso. Isang taong bisirong baka. E pag napalaki mo, may 30, may 40.
So yun ang nagiging tulong ko na malaking tulong na nagawa sa amin. Kaya hanggang ngayon nga dito ako sa bukid nagtitigil. Kahit malayo ako sa kanila sa mga anak. Nilalagak ni Tatay Edwin ang kanyang trabaho dito sa bukid sa iba't ibang paraan katulad na lamang ng pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop at pagtatayo ng kulungan ng mga manok. Sa maliit niyang tirahan na may duyan lamang sa gitna na nagsisilbing higaan tuwing siya'y namamahinga. 2 beses lamang sa isang linggo nakakauwi at tinitiis na malayo sa pamilya upang may sapat na mapagkakakitaan. Isa lamang si Kuya Edwin sa napakadaming bangkero dito sa Pagsanhan na kagaya ng kanyang sitwasyon. Ang pagkakaiba-iba ng kanilang trabaho mula sa pamamangka ay epekto ng ilang aspeto kagaya na lamang ng pagbaba ng dami ng turista, hindi sapat na kita at iba't ibang pagbabagong nararanasan nila sa kanilang komunidad. Nakita natin ang sitwasyon ng mga bangkero dito sa Sitio Magdapio sa Pagsanhan, Laguna. At alam nating hindi biro ang trabahong ginagawa nila upang ang pamilya ay may makain sa araw-araw. Ngayon, natunghayan na po natin ang buhay ng isang pagiging bangkero at ang mga posibleng alternatibo sa kanilang hanap buhay bukod sa pagbabangka upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito si Loren Mapa na nagsasalaysay sa buhay ng Lagaslas. Maraming salamat po, hanggang sa muli.